Sa gitna ng pamunuan ng mga Kastila bago matapos ang siglo 1600, laganap ang mga pangaalipin sa mga Pilipino at ang lahat ng mga babae ay kailangang nasa pangangalaga at sunod-sunuran sa mga lalaki. Maliban sa mga gustong pumasok sa tinatawag na biateryo o kumbento para sa pagmamadre, ang mga babaeng ito ay tinaguriang mga biyata. Noong mga panahong iyon, mga purong Kastila lamang ang tinatanggap sa kaisa-isang kumbento. Kahit ang mga insulares o mga Kastilang ipinanganak sa Pilipinas ay hindi nakakapasok sa kumbento. Lalo pa ang mga mistisa at ang mga purong Pilipina. Dito nagsimula ang pakikibaka ni Mother Francisca del Espiritu Santo, foundress ng Beaterio de Santa Catalina de Siena. Alfonso, kumusta ng pakiramdam mo? Napagod na ako, Francisca. Mahirap na ako. Kaya wala akong magpahinga. Alfonso, lalo mo akong pinahihirapan yan eh. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Napakabuti mo. Asawa, Francisca. Sayang lang, hindi tayo binayaan ng anak. Diyos ko, sana po ay tahimik na ang kaluluwa ng aking butihing asawa sa inyong piling. Ngayon pong wala na siya, inialay ko po ang aking sarili sa inyo. Paglilingkuran ko po kayo habang ako'y nabubuhay. Kumain na ba kayo? Hindi pa nga po kami nag-aalmusal eh, senyora. O, etong tinapay. Salamat po, senyora. Pagpalain kayo ng Diyos. Meneng! Kumusta ng nanay mo? May sakit pa ba? Ayun po, papagaling na rin siya. Kumain na ba kayo? May Meron nabili akong na po tinapay ako. dito. Ibigay niyo lang po kung gusto na nila. Sige, kumusta mo ko sa nanay mo? Sa hindi pong tinapay. Salamat po. Teka. Hindi ba ikaw yung batang apo nung lolang binigyan ko ng tinapay? Opo.
Wala ho kasi kaming kakainin mamayang gabi. Pero kung gusto niyo po, sige, isusoli ko na po itong tinapay. Hindi na iha kailangan. Pero kung nagsabi ka sana, bibigyan naman talaga kita eh. Hindi mo na kailangan pang magpanggap at manloko, ha? Patawad po. Lalaki ka ba o babae? Ah, babae po. Eh bakit kung kumilos ka para kang lalaki? Gusto ko po kasi maging lalaki eh. Ke horror, bakit? Gusto ko po kasi mamawak ng baril, mangisda sa dagat, at manghuli ng mga usa. Para may makain kami maglola. O sige na. Sige na. Sige po. Ah, teka. Anong pangalan mo? Ah, Marta po. Sige po. Salamat, Lorenza. Nako, Hermana Francisca, mabuti't dumating ka. Ikaw ang pinag-uusapan namin. Lorenza, merienda. Maupo ka, Hermana. Ay, naku, wag na. Kanina pa ako nakaupo sa bahay. Alam mo ba, ang pinag-uusapan namin yung tungkol sa binabalak natin pagpapatayo ng isang bateryo para sa ating mga kababaihang insulares, mestiza at indio na gustong mamuhay ng ayon sa ebanghelyo ng ating mahal na poon. Pero pag nabanggit namin sa Gobernador General, ang ating binabalak, mahigpit niyang pinagbabawalan. Sabi niya, kahit man lang daw sa isip, hindi natin ito dapat bigyan ng pansin. Ano na naman daw ang rason kung bakit tayo pinagbabawalan sa balak nating biyateryo? Porque hindi raw tayo mga madre para magtayo at mamuhay sa isang bateryo. Dapat daw ay nasa pangangalaga tayo ng mga lalaki. Kung ang kumbento nga raw ng Santa Clara ay kulang sa mga bokasyon, bakit kinakailangan pa raw tayo magbukas ng isa pang biyateryo? Nakakalimutan nila na lahat na tinatanggap diyan sa Santa Clara, puro mga Kastila. Marami mga insulares, mestiza, at India na gustong mamuhay sa kabanalan at sa salita ng Diyos. Ay, Diyos mio. Hindi na ba tayo pwedeng mamuhay at magdesisyon ng naaayon sa kagustuhan natin makapaglingkod sa Diyos? Nagbabala si Gobernador, Hermana Francisca. Sabi niya, pag hindi raw natin titigilan itong binabalak natin, baka maaresto daw tayo. Lalo na natatakot sila sa kakayahan ni Hermana Sebastiana, ang kanyang panggagamot at ang kanyang kakayahan sa paghula na bigay sa kanya ng Diyos. Oh, hindi ba ang gobernador mismo nagpapahula sa'yo? Huwag kang mag-alala. May pangitayan akong maitatayo ang isang baterya. Pero, hindi na namin maabutan ni Hermana Antonia. Sabi ko na ayaw kong kumain. Mang Berting, kayo na lamang po dito ang hindi kumakain. Baka lalo kayo magkasakit niyan. Lalong mabutit ang hindi na ako tumagal sa lecheng hospital na ito. Mang Berting, kung minsan po, kailangan tanggapin natin ang mahirap nating kalagayan na kaloob ng Diyos para makiisa sa kanyang hirap sa krus. Kung tutuusin nga, mas malaking kalbaryo ang kanyang dinanas para maisalba tayo sa apoy ng impyerno. Anong pakialam niya sa sakit ko? Sige ho. Kung ayaw niyong kumain, hindi ako aalis dito. Lalo kayo hindi makakapagpahinga. O sige, kakain na kung kakain. O sige ho. Lorenza ang pintor. Magandang gabi po, Padre. Buenas, Padre. Pagpalain kayo ng Diyos. Mabuti po, Padre, nakarating kayo agad. Tuloy po kayo. Sinabi sa akin ni Lorenza na mahalaga daw ang pag-uusapan natin ngayong gabi.
Bilang tagapangalaga ninyo ng mga alagad ng Diyos ng Orden Dominicano, nararapat lamang na ako'y pumarito. Pero Padre, ang hindi ko maintindihan ay ang pagbabawal sa amin makapagpatayo ng isang diaderyo. Natatanggap sa lahat ng uri ng kababaihan, hindi lamang purong Kastila. Sebastiana, ang kasalanan ninyo ay ang hindi ninyo pagiging madre. Kailangan pang humingi ng permiso sa hari ng Espanya tungkol sa ganitong plano. Tulad ng sinabi ko sa inyo nung una, tumutol na ang kumbento ng Santa Clara. Hindi na namin mapipigil ang tawag sa amin ng ating Panginoon, Padre. Gusto namin mamuhay sa kabanalan, sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. At ang balak nga namin ulit na magsama-sama kami sa bahay na ito para madali kami gumalaw para sa katuparan ng aming mga balak. Por Diyos, Sebastiana, Antonia, Francisca, napag-isipan na ba ninyong maigi itong inyong mga balak? Hindi ba ninyo naalala na minsan ay nagsama-sama na kayo sa isang bahay at nagkaiwa-hiwalay din? Hindi ba sapat na senyales yan ng langit na kung kayo'y magsasama-sama dito, lalabagin ninyo ang batas ng lipunan na kayong mga babae dapat nasa pangangalaga ng lalaki? Pero Padre, lahat kami dito ay nasa wastong kaisipan na mabubuhay nang wala sa kalinga ng isang lalaki. Sinasabi ko sa inyong tatlo na hindi ninyo maisasakatuparan ang pinaplano ninyong pagpapatayo ng Beaterio sapagkat ito hindi papayagan ng simbahan, lalong-lalo na ng gobernador. At sinasabi ko rin sa inyo, Padre, na maitatayo ang Beaterio sa tulong ng Diyos at ito ay masasaksihan ninyo. Ngayon, nagsama-sama na tayo sa isang bubong at isang Diyos. Kailangan natin ng isang mamumuno para sa ating maliit na komunidad. Dahil buhos na buhos ang panahon mo sa mga gawain ito, dapat ikaw ang mamuno at ipagpatuloy mo ang sisimulan natin. Lalo na kapag wala na kami. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sana hindi kayo mabigo. Pero hindi ko ito magagawa ng nag-iisa. Kailangan ko ang tulong ninyong lahat. At alam ko namang kaya natin dahil kasama natin ang Panginoong Diyos. Panginoon, pagpalain niyo po ang hangarin namin makapaglingkod sa aming kapwa. Ikaw na rin ang may sabing kung ano man ang aming gawin sa kapatid naming maliliit, ay ginawa namin ito para sa iyo. Basbasan niyo po ang pamumuno ni Hermana Francisca sa aming samahan upang ito'y maging daan para makarating kami sa iyong kaharian.
Lorenza, magkakainin kayo ni Hermana Antonia. Antonia, kumusta naman kasi, ha? Aba, malaki na ang inilakas ni Mang Berting. Dati hindi nakakaupo yan, ngayon nakaupo na. Ipakita niyo nga, Mang Berting. Aba, totoo nga naman, ano? Hindi na magtatagal, lalabas na si Mang Berting. Hindi tayo papasok sa langit dahil nagpapakain tayo sa mga nagugutom, nagpapainom tayo sa mga nauuhaw, at dumadalaw tayo sa mga may sakit. Kung hindi hinugasan ng dugo ni Jesucristo ang ating mga kasalanan, lumakad man tayong paluhod araw-araw mula sa simbahan hanggang sa ating biyuteryo, wala tayong kaligtasan. Hermana Sebastiana. Hermana Sebastiana, hindi mo kami pwedeng iwan. Marami pa tayong dapat gawin. Kailangan ka namin para maisakatuparan ang ating misyon. Lakasan mo ang loob mo. Marami kang tinutulungan ng mga tao. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Alalahanin niyo, mas makakatulong ako sa inyo para sa katuparan ng ating medyaryo. Sa aking pupuntahan. Buenas tardes, Padre. Sandali lang, ikukuha ko kayo ng merienda. Huwag na at kakatapos. Opo po tayo. Kalat na kalat ang balita tungkol sa pag-aalaga ninyo ng mga mesa at pagtulong ninyo sa mahihirap. Sa pagtanto-tanto ang sinseridad ng inyong mga bata. Gusto ko bahayan na nasa lugaran ninyo ako at ang Orden Dominican. Tungkol sa inyong mga bata, pipilitin ko na makahingi ng pahintulot sa Harian ng Espanya para sa balak ninyong kumbento. Muchas gracias, Padre. Sabíamos desde un principio que usted no nos iba de abandonar. Mas lalo kami ngayong inspiradong maglingkod sa Diyos habang kami nabubuhay. In nomine Patri et Filius Spiritus Sancti. Amen. Amen. Lorenza. Nabanggit mong minsan sa akin ang hangarin mong mapaglingkuran ng Diyos. Opo, Senora. Hindi ka na maninilbihan dito. Magiging isa ka na sa amin sa paglilingkod sa ating Diyos Ama. Hindi po maaari, Senyora. Isa po akong Indio at hindi po ako nakapag-aral. Hindi po ako karapat-dapat na maging isa sa inyo. Walang pinipili ang Diyos. Kung paglilingkuran mo siya ng buong puso
tatanggapin ka niya ng bukas palad. Buenos dias. Magandang umaga po. Buenos dias, mga ihas. Ano bang maipaglilingkod namin sa inyo? Ako po si Rosa. Gusto po sana namin sumali sa inyong grupo para makapaglingkod sa ating Panginoon. Ako naman po si Maxima. Nabalitaan ko po ang ginintuan yung puso at gusto ko pong sumama sa inyong mga misyon. Magkasama ba kayong dalawa? Hindi po. Dito lang po kami nagkakilala. O bueno, tayo na sa loob ng bahay. Fine. Dito kayo titira sa aming hamak na pamamahay kung kayo'y matatanggap at maipapakita ninyo ang inyong mga bukasyon. Ngayon pa lamang sinasabi ko sa inyong ihanda ninyo ang inyong mga sarili sa mga gawain para sa Diyos. Gracias, Señora. Ang tawagan dito ngayon ay hindi senyora. Tatawagin ninyo akong Hermana Francisca at siya naman si Hermana Lorenza. Halina kayo sa inyong kwarto at pagkapahinga ninyo, kakausapin ko kayo tungkol sa inyong bukasyon at sa inyong mga pamilya. Kayo po si Hermana Francisca. Buenos días, señor Kapitan. Buenos días, señor Kapitan. Marami ka nang nilabag na regulasyon, Francisca. At huwag mo nang dagdagan ang kaso ng aking anak. Hindi siya makakasama sa grupo nyo na hindi naman mga totoong madre. Pero, Kapitan, kusang laob ang pagparito ng anak ninyo. Tinanggap ko siya na maayos dahil gusto niya maglingkod sa Diyos. Impertinente. Hindi siya sasali sa inyo. Nakatakda na siyang ikasal dito sa maginong lalaki na to na pinili ko para sa kanya. Hindi siya nababagay dito. At isa pa, ayoko mawala ang aking palabra de honor. Mahal kong ama, maligaya na po ako rito dito sa aking bagong pamamahay at kamangkulan bilang isang alagad ng Diyos. Nagpunta po ako rito ayon sa aking kagustuhan. Rosa, ano nangyari sa'yo? Hindi ka ba naiya sa sarili mo? Isa akong kapitan. At hindi ako papayag na gumagawa ka ng gawaing bahay. Iuwi kita ngayon din. Isipin mo, Rosa, sa ihandog kong matrimonyo, ibibigay ko sa iyo ang isang maginhawang buhay ng isang respetadong donya. Nasa tahanan po ako ng Diyos. At ayoko na po maging anak na isang kapitan. Ayoko na po maging sunod-sunod sa lahat ng inyong iutos. Pero lahat ng binibigay ko sa'yo ay para sa iyong kaligayahan. Si Diego lang ang pwede magbigay sa'yo ng magandang kinabukasan. Ang ibig ang nakamatay ng ihahandog ko sa iyo. Rosa, paliligayahin kita. Maligaya na po ako rito. Dito po ako nakatakdang maglingkod sa Diyos. Naghanda kami ng hapunan. Kung inyong mamarapatin, dito na kayo kumain at makisalo sa amin. Salamat. Hindi ako nakikisalo sa mga impostor na gusto maging madre. At ikaw, Rosa, hindi ako makapapayag na tumira ka rito habang buhay. Kailangan mauwi kita. Kahit ano pa mangyari. Vámonos, Diego. Tawad, Hermana Francisca, sa kaguluhang dalakot ng aking ama.
Wala kang dapat ihingi ng tawad, Hermana Rosa. Isa lamang ito sa mga katotohanang dapat nating harapin. Marami pa tayong pagsubok na pagdaraanan para maisakatuparan ng ating byateryo. Kailangan lamang tatagan natin ang ating dalangin at pagtitiwala sa Diyos. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. Saan ba kayo galing? Pareho kayong babae. Nagpapagabi kayo sa daan. Ako po si Marta at siya naman po si Jacinta. Sinamahan ko po siya rito dahil gusto niya raw pong sumama sa inyong grupo. Isa po ako Japonesa. Hermana Lorenza, ako nang bahala sa kanila. Sige na. Ano may paglilingkod ko sa kanila? Sinamahan ko po dito si Jacinta dahil gusto niya raw pong sumama sa inyong grupo. Ako po, hindi po ako karapat-dapat dito kasi isa po akong India at saka hindi po ako nakapag-aral. Ang katunayan nga po, ang tawag nila sa akin sa labas, haliparot, kasi ang hilig-hilig ko raw pong gawin ng mga gawain ng lalaki. Natatandaan niyo pa po ba yung batang dumoble ang paghingi sa inyo ng tinapay? Marta? Opo. Ay, nako, hindi ka pa rin pala nagbabago. Ali kayo, tuloy kayo. Nung una kitang makita, nung maliit ka pa, lalaking-lalaking itsura mo. At ngayong dalagang-dalaga ka na, gawaing lalaki pa rin ang gusto mo. Kung minsan po. Pero masaya na rin po ako na naging tunay na babae ako. Ang kaso lang nga po, hindi na ako nakapamarin ng usa at saka hindi na po ako nakapangisda. At pag higit sa isang tinapay lang ang kailangan mo, hihingi ka na. Hindi ka naman loloko. Ang ginagawa namin dito ay para na rin gawain ng mga lalaki. Hindi kami nabubuhay ng ayon sa kanilang kagustuhan. Ginagawa namin ang lahat ng kaya naming gawin para makatulong sa ating kapwa na hindi kailangan ang permiso ng mga kalalakihan. Ang pagtatagpo natin itong muli, marahil ay kagustuhan ng ating Panginoon. Tanungin mo ang puso mo, Marta. Magdasal ka. Baka nga tinatawag ka na ng ating Ama. Magdesisyon ka kung gusto mong bumalik sa pinanggalingan mo at kung gusto mong sumama sa amin. Taos-puso ang aming galak. Napakabuti niyo po, Senyora. Bésame, bésame mucho. Talagang pagbubuti ng pag-aaral ng Espanyol. Medyo. Ay, bakit? Hindi ba napapansin? Puti. Dahil nagpupulbos na daw. Ikaw talaga? Siguro kung wala ka sa Gatelio, gusto mong asawa, Espanyol, no? Noon yun. Pero ngayon naglilingkod na ako sa Diyos eh. Ano ba yung isang pinag-aaralan ko? Es la historia de un amor como no hay otra igual. Wala sa reta! Ay, hindi ko talaga! Oo, mag-aral ka na lang ng pagtaras. Hindi naman. Ano itong kaguluhang ito? Sinong may pasimuno dito? Mga hermanas, ayoko nang mauulit pa ito. Hindi na kayo mga bata para sa larong ito. Hala, sige, tapusin nyo na yung ginagawa ninyo at tumuloy na kayo sa salas. Meron tayong mga bagong dating na kasama. Hindi ko minamasama ang pagbibiro. At wala rin diferensya sa akin kung haluan ninyo ng laro ang inyong trabaho. Pero alang-alang sa ating abito, konting fino. Enhorabuena, mis hermanas. Ang papel na ito ang prueba na ang inyong biyatero.
ay naaprubahan na ng pinakamataas na bishop ng Orden Dominicano. Purihin ang Diyos, Padre. Ano ang pangalan ng iniisip ninyo para sa inyong Biyatero? Nung nabubuhay pa lamang sina Hermana Sebastiana at Hermana Antonia, napagkasunduan na namin tawagin itong Beaterio de Santa Catalina de Siena. Ito ay bilang pag-alala namin sa kabutihan ng puso ni Santa Catalina de Siena. Siya ang aming inspirasyon sa aming pagsamba sa ating Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon Diyos. Mula ngayon, opisyal na ang pagsusuri nyo ng atin. Ikaw, Madre Francisca del Espiritu Santo, ang siyang napiling leader ng inyong grupo, ng sarili mong mga kasama sa paglilingkod sa Panginoon. Loobin sana ng Diyos na patuloy kayong biyayaan at patnubayan, bigyan ng lakas ng katawan para may sa katuparan ang inyong misyon. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Tignan niyo lang kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Hesukristo. Sa kanyang muling pagkabuhay, bago siya umakyat ng langit, ay iniwan niya sa atin ang kanyang banal na espiritu para maging kaibigan, sandalan, taga-akay, lalong-lalo na sa oras ng tukso. Kaya tayong lahat, huwag tayong manghihina. Iisa lamang ang dapat nating gawin. Tawagan natin ang Espiritu Santo. Bueno, yan na lang ngayong gabi. Pwede na kayong magpahinga. Sa ngalan ng Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ay, salamat. Maaari na naman ako managinip. Sino kaya pwedeng panaginipan ko ngayon? Ikaw ang ingay-ingay mo. Pag naparusahan ka, ikaw mag-aaraba lahat ng mga trabahan natin.
Tulog na nga ako. Miss Hermanas, lumalaki na ang ating grupo. At lumiliit na ang bahay na ito para sa atin. Kagabi, habang nagdarasal tayo, naisipan kong magpagawa ng karagdagang espasyo dito sa bahay at ng isang oratorium para sa ating mga manganganta. Gusto kong hingin ang inyong isipan tungkol sa bagay na ito. Maganda po ang binabalak nyo, Hermana Francisca. Sumasang-ayon po ako. Pero saan naman ho tayo kukuha ng malaking pera para sa panggasto sa bahay na ito? Mabait sa atin ng Diyos, Hermana Maxima. Hindi niya tayo pababayaan. Kagabi lamang nakausap ko si Don Juan de Escano at nagtalaga siya ng kaukulang halaga buwan-buwan para sa ating biateryo. Kung ang lahat ay sumasang-ayon, kailangan makausap natin si Padre Santo Domingo. Maraming salamat, Hermana Maxima. Pero itinalaga ko na kay Hermana Lorenza ang pag-aasikaso sa pagpapagawa ng espasyo sa bahay. Marami pong salamat at buong puso ko pong tinatanggap. Maraming salamat sa pagtungkot mo sa akin. Rito, Hermana Francisca. Hindi ko makakalimutan hanggang sa kabilang buhay. Huwag natin pag-usapan ang kabilang buhay. Bata ka pa, Hermana Jacinta. Magpahinga ka lamang, gagaling ka. Damdam ko, hindi na ako magtatagal. Kung mawawala ako, gusto ko maribing sa lupang ito. Hermana, sinta mo mo iiwan. Salamat. Salamat sa dito. Manang Sinta, akong dapat magpasalamat sa'yo. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Dahil dito nakita ko na hinahanap kong mundo. Capitán. Después de todo, debo favores a tu papá. Tinulungan niya ako sa akademya sa Espanya. Pero yung mga akusasyones mo, masyadong mababaw. Kailangan mas mabigat na kaso para maipasira itong beateryo. Pero, Senyor Gobernador General, ginagawa nilang parang alila ang aking anak. Hindi balik ko sa Santa Clara. Lihitimong kumbento ng mga madre yun. Gusto mo konting payo, Kapitan? Buti pa dalhin mo tong kaso sa Arsobispo. Alam ko na hindi rin niya gusto na mga orden ng mga Dominikano ang mamamahala ng beateryo ng Santa Catalina. Creo que pareho kayong may gusto na may pasara to.
Kung ako ang sa tingin ko, umaabuso na ang mga biyatas ng Santa Catalina. At nung huli kong dalaw, nagpapagawa sila ng karagdagan espasyo sa kanilang bahay na walang permiso sa hari ng Espanya. Ibig mong sabihin na mga Padre Dominicanos pinapayagan silang gumawa ng walang permiso ng Espanya? Hamo, Kapitan. Pupuntahan ko sila at iimbestigahan ko rin. Hindi maaaring gumawa sila ng kahit na ano na walang pahintulot sa Espanya. Ganun nga po, kamahalan. Kapitan, totoo ba itong nasagap kong balita na si Don Juan Escaño, yung kanyang mga lupain at pag-aari, binigay na sa Beateryong ito? Inamin mismo ng pamilya ni Don Escaño na dumarami ang bagong miyembro nila. Nangangulugan. Lumalaki sila. Hamo, Kapitan. Pupuntahan ko kagad dyan at ipatitigil ko lahat ang mga pinapagawang mga maniobras doon sa labas ng bahay nila. Gracias, kamahalan. Naniniwala ako sa inyong hustisya. ¿Qué barbaridad? ¿Qué expansión más grande es esta? No puede ser. De ninguna manera. Buenos días, mahal na Arsobispo. Toras. Kapitan, ano po ba may paglilingkod ng aming abang Beaterio sa inyo? Meron akong nasagap na balita na kayo daw namamanday sa bahay na ito. Hindi nyo ba alam na bawal ang magpanday ng walang permiso ng Espanya? Ayan, klarong-klarong ebidensya. Gumagawa kayo ng wala kayong permiso. Ipagpaumanhin po ninyo, kamahalan. Pero lumalaki na po ang aming grupo dahil walang tigil na tinatanggap namin ang mga babaeng gustong mamuhay sa kabanalan at kailangan po namin ng espasyo. At dahil po sa isa lamang ekstensyon ng bahay ang aming ipinapagawa, hindi namin inisip na kailangan namin ng permiso ng Espanya. Sa katunayan, nagpapasalamat po kami sa Orden Dominicanos na umako ng gastos. Impertinente! Hindi ko akalain na hindi lang ikaw ay nagmamadre-madrehan. Pilosopa ka pa. Abogada. Ipinapaliwanag ko lamang po ang aming parte, kamahalan. Wala po kaming nilalabag na batas. Ang gusto lang po namin ay lumaki ang aming Beaterio. Oh, gusto niyo lumaki. Niloloko niyo yung mga babae. Inaakit yung pumupunta rito. Anong ginagawa niyo? Tinuturuan niyo sila maging matigas ang ulo. Lumalabag sa mga utos ng sosyedad. Hindi mo ba alam na mga babae, ayon sa ating sosyedad, dapat nasa bahay, nasa pangangalaga ng mga kalalakihan. Hindi ko po matatanggap ang sinabi ninyong yan, kamahalan. Kailanman, hindi namin pinilit ang mga babaeng pumasok sa aming Beaterio. Bukas ang kanilang kalooban na maglingkod sa Diyos. Sobrang tigas ng ulo ninyo. Hindi naman kayo tunay na madre. Ipagpatawad po ninyo, kamahalan. Ang hindi ko maintindihan, kung ang ipinunta ninyo dito ay tungkol sa aming pinapagawang bahay, o upang alipustahin ang aming bukasyon na maglingkod sa Diyos. Isang pako pang pumasok dyan. Iaaresto ko kayo lahat. Vamos, Kapitan. Hindi ko po akalain magagawa ito sa atin ng sarili kong ama. Anong gagawin natin, Hermana Francisca? Hermana, siguro ho dapat natin sundin ang kagustuhan ng Arsobispo. Baka ho marami mapahamak sa atin kapag ipinagpatuloy natin ang pagpapagawa ng bahay na ito. Hermana Marta, kailanman, hindi tayo dapat magpadala ng takot natin sa mga taong ganon.
nasa atin ang Panginoon. Magdarasal tayo hanggang sa magdamag. At bukas, ipagpapatuloy natin ang pagpapagawa ng bahay. Tayo na mga hermanas, kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Buenas noches, kamahalan. Buenas noches, Sheila. Ano may lilingkod ko sa'yo? Distansya po, kamahalan. May mahalaga lang po akong sasabihin sa inyo. Magsalita ka, ha? Nakikinig ako. Malalim na naman ang iniisip ng pinuno ng Biaterio. Nakarating na sa akin ng balita, Hermana Francisca. Ang hindi ko maintindihan, Padre, kung bakit pinabibigay ng Arsobispo ang lahat ng papeles ng pag-aari sa kanya. Hindi ba dapat nasa pangangalagaan niyo kami ng Orden Dominicanos? Tama ka, Francisca. Walang karapatan ng Arsobispo sa pangangalaga sa inyo at sa pag-aari ng Biaterio. Kung ganon, anong ibig sabihin ng pakikialam niya? Bakit ganon? Nakikita niya ang paglaki ng Biaterio. Maraming tumutulong sa inyong mayayamang Kastila. Marami kang natutulungan na Pilipino at Espanyol. Malakas ang impluensya mo sa mga taong ito. Impluensya politikal ang habol niya. Hindi ba nakikita yon? Pero may nakarating sa akin na balita na mali daw ang pamunuan ko. Kailangan daw nasa Arsobispo ang pangangalaga ng Biatero. Gusto pa niyang lagyan namin ng mga rehas ang mga bintana at pintuan. Ang gusto ba niya ay ikulong ang aming mga sarili sa pagdarasal sa halip na maglingkod sa ating mahihirap sa labas? Ikinalulungkot ko ang pangyayaring ito. Pero, merong isang biyata na nagpunta mismo kay Arsobispo Camacho at inireklamo ang iyong pamunuan. Gusto niyang gawing monasteryo ang inyong biyata. Hindi ko pa alam kung sino. Marahil alam ninyong lahat ang interes ng Arsobispo sa ating Biaterio. Napag-usapan na namin ito ni Padre Santo Domingo. Hindi papayag ang Orden Dominicano na mapasailalim tayo ng pangangalaga ng Arsobispo. At alam ko na tayong lahat ay sumasang-ayon. Maliban sa isa sa mga kasamahan natin na pumunta mismo kay Arsobispo Camacho para magreklamo sa aking pamunuan. Alam nating lahat na dapat pag-usapan ang anumang problema dito sa loob nang sa atin-atin lamang. At alam din nating lahat na malaya ang bawat isa sa atin na umalis niyang Biaterio. Kung hindi niya kaya ang regulasyon ng grupo sa pagtulong, pagdarasal, at sa mga gawain dito sa loob. Kaya nagtataka ako kung bakit ang isa sa inyo ay nakuhang magtraidor sa komunidad. Kilala ko kung sino siya, pero hindi ko siya tatawagin. Kung nilakas siya ng loob na sabihin sa atin kung bakit niya ginawa yun, ay tumayo at magpaliwanag. Patawarin niyo ako. Gusto ko lang baguhin ang pamamalakad dito sa Biaterio. Pero alam ko na mahihirapan lang ako dito.
palagay ko'y dapat na ako umalis. Nakakalungkot isipin, hindi ba? Alam ko na mahal nating lahat si Maxima. Pero ganyang talaga ang kalaban. Magaling manlinlang. At tayo naman, madaling madala. Ipagdasal na lamang natin si Maxima na naway matagpuan niya ang kanyang sarili sa labas ng biyateryo. Salamat. Hindi na namin alam kung ano ang mga nangyayari nito, Padre. Lahat ng nangyayari sa mundo ay may dahilan, Hermana Francisca. Hindi ka dapat magtanong at hindi ka dapat magreklamo. Pero, Padre, ipinasara na ang aming biyateryo. Excommunicado na kami, hindi na kami pwedeng mangumunyon. Hindi namin alam kung ano ang mga mangyayari pa sa amin. O kung kaya namin ang pagsubok na ito. Noon, merong isang pare na nag-ambisyon maging martir sa China. Iniwanan ng masaya niyang buhay sa Abila para magpunta sa China. Sa kasamaang palad, hindi siya nakapunta ron. Sa halip, naging ordinaryong misyonaryo lamang siya na wala halos nakakapansin. Habang tumatagal at lumilipas ang panahon, lalo lamang siyang nalulungkot. At hindi lang yon, naging takapangalaga pa siya ng isang grupo ng babae na napakatigas ang ulo. Kakalabanin ng gobernador general, ang arsobispo, para lang ipaglaban ang kanilang karapatan. Mga babaeng humihingi ng patnubay sa paring ito, pero sila pa rin ang nasusunod. Sila ang nagturo sa akin na huwag nang humingi ng pabuya sa sistema. Bagkos, para sa daigdig ng paring ito, ang lahat ng nangyayari ay kagustuhan ng Panginoon at dapat tanggapin ng buong puso. Padre, alam ko pong sarili ninyo ang inyong tinutukoy. Pero hindi ko ho maintindihan ang ibig ninyong sabihin. Tulad ng naituro ninyo sa akin, kailangan ninyong tanggapin ng buong puso ang pangyayari nito. Ang lahat ng ito ay may dahilan at siya lang nakakaalam. Basta alam mong tama ang iyong ginagawa, ay hindi ka maliligaw. Ang Panginoon na rin ang magbibigay sa iyo ng lakas. Maraming salamat po, Padre. Pinagaanin niyo ang aking kalooban. At patawarin ako ng Diyos sa kakulangan ng aking pagtitiwala. Katulad ni Hermana Maxima, kinakailangan din nating lisanin ang biyateryong ito. Pero Hermana Francisca, ang biyateryong ito ay ang tahanan namin. At sa pagpapaalis nilang ito sa atin, para na nilang pinatay ang kalahati ng aking katawan. Alam ko, Hermana Marta, pero mga bata pa kayo. Madali sa inyo ang makapagpapanibagong buhay. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi natatapos sa pagsasara ng biyateryong ito. Tayong lahat ay mga biyata. Saan man tayo naroroon, ay ipagpapatuloy natin ang pag-aalay natin sa ating sarili, sa Diyos. Napakasakit isipin na ang lahat ng dahilan na nangyayaring ito ay pakana ng sarili ko, Ama.
Ano na po ang gagawin ninyo? Paano na po kayo, Hermana Francisca? Saan kayo titira? Lilipat ako sa Colegio de Santa Potenciana. At ang sino man sa inyong wala nang babalikan, maaring sumama sa akin. Rosa, huwag na tayo magtalo pa. Sumama ka na sa akin. Iuwi na kita. Mahal kong ama, may bukasyon ako't hindi ko maiiwan. Sasamahan ko si Hermana Francisca sa pakikipaglaban para makapaglingkod sa Diyos. Patawad po. Anak, sana hindi ka nagkamali sa pasya mo. Sasamahan ko kayo sa Colegio de Santa Potenciana. Doon, ipagpapatuloy natin ang laban sa pamamagitan ng panalangin. Wala na po akong ibang buhay kundi ang aking bokasyon. Hindi ko kayo iiwan, Hermana Francisca. Sasamahan ko kayo sa mga panalangin ninyo. Dito ko nakita kung paano ako makakawala sa dominasyon ng mga lalaki. At dito ko rin nakita ang kaligayahan sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga kapuspaakot na katulad ko. Hindi ko kayo iiwanan, Hermana Francisca. Hermana Francisca, gusto ko malaman mo na hindi ka nag-iisa sa pagluluksa nito. May 2 taong na natiling nakapinid ang Beaterio de Santa Catalina. Nawala ang masasayang kaluluwang nagpapakain sa nagugutom. Natikom ang mga palad na nag-aaruga sa mahihirap at nag-aalaga sa mga may sakit. Ngunit maging sa pagtira nila sa Colegio de Santa Potenciana, hindi nagapi ang kanilang pananalig na hindi magtatagal ang pangingibabaw ng kabuktutan sa kabutihan.
Sinagot na ng Diyos ang inyong panalangin. Nagbigay na ng kautusan ng Arsobispo. Nakita niya ang masugid ninyong pagsunod sa salita at kalooban ng Diyos. Ibinabalik na sa inyong muli ang Beaterio de Santa Catalina de Siena. Pwede na ninyong buksan itong muli. Maraming salamat. Napakabuti ng Diyos. Kailangan ibalita ko ito sa aking mga hermano. bilang kapalit, isang linggo ako mag-aayun at kasama kayo lahat, ha? Oo naman. Ano naman kaya mararamdaman ni Papa pag nalaman niya? Sana naman, huwag na siyang gumawa ng masama para yalis ako dito. Ay nako, ako, sigurado ako na kaya tayo ibinalik dito ng ating Panginoon para ipagpatuloy yung paglilingkod natin sa ating kapwa. Kaya ang una kong gagawin, maghahanap ako ng mga bagong miyembro para mas maraming pumalakpak sa akin. Ang una nating gagawin, lilinisin natin ito. Tumingin kayo sa paligid ninyo. Napakakapal ng alikabok at ang dami-daming agil. Sige! Wala ko nga ako. Ano lang natin yung Hindi nagtagal, noong Agosto 24, 1711, pumanaw sa daigdig si Madre Francisca del Espiritu Santo sa gulang na 64. Ngunit na natiling buhay ang simulaing buong giting niyang ipinaglaban. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa Kolehiyo de San Juan de Letran sa Intramuros. Ang Beaterio de Santa Catalina de Siena ay hindi lamang naging isang relihiyosong komunidad para sa mga Pilipinang nais maglingkod sa Panginoon at isabuhay ang Ebanghelyo. Ito rin ay naging sentro ng edukasyon na bukas sa lahat ng babae, mahirap man o mayaman, Pilipina man, mestiza o Espanyola. Sa Pilipinas, ito ang kauna-unahang institusyon na pinamunuan ng mga relihiyosang babae. Ngayon, sa Metro Manila, kilala ang Santa Catalina College at ang Siena College na kabilang sa maraming paaralan sa buong bansa na naitatag ng Kongregasyon de Religiosas Dominicas de Santa Catalina de Siena, mga institusyon sa paglinang ng karunungang nagpapalaya sa kamangmangan.